Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, inaresto na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Ayon po yan sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, naaresto si Teves bandang alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf. Naaresto si Teves dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies, kabilang na ang Interpol, National Central Bureau at East Timores Police. Si Teves ang itinurong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental. Dito lang Pebrero, naglabas ng red notice ang Interpol laban kay Teves na may arrest warrant para sa mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Naharap din siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Igan, kapiling na muli ng kanyang pamilya ang 5 taong gulang na bata na tinangay sa Angeles City, 4 na araw na ang nakararaan. Ang depensa ng suspect at ang madamdaming pagkikita ng bata at ng kanyang pamilya sa pagsaksi ni Oscar Oida. 4 na araw na paghahanap na nauwi sa matamis na muling pagkikita. Sing tamis ng ngiti ng 5 taong gulang na si Ali na nawala noong March 17 matapos isama ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Bumuhos ang luha ng tiyahin at lola ng 5 taong gulang na si Ali. Nang itanong sa bata kung sino ang kumuha sa kanya, itinuro ng bata ang lalaking ito. Hindi na nakapagtimpi ang tiyahin ng bata kahit pa humingi ng tawad ang suspect. Ayop ka? Eh, ba't di mo sinabi sa pulis? Wala kang intensyon? Anong intensyon? Kung hindi ka nakita ng mga tao, ano gagawin mo pa sa bata? Natuntun si Ali kaninang umaga nang may makakita sa kanya sa barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City, kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Namukhaan ng ilang taga roon ang bata, kaya kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagaon na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Bibili po kami ng pandesal sana. Sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun. Di umikot po kami, pag-ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang binihisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligagana siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente, kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Anong ginawa niya? Pitik ka. Pinitik ka. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe? Salbahe. Itinanggihan ng lalaki, sabay giit na wala siyang ginawang masama. Bumili pa raw siya ng damit, medyas at diaper para sa bata. Pasensya na po, sorry po kung may mali po talaga kasi sinama ko po. Pero po, hindi ko po pinabayaan po yung bata. Pero sana po, patawad po, sorry po kasi hindi po kasi ako masyado, pabigla-bigla po yung isip ko. Pero bakit nga ba niya kinuha si Ali? Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka kung ano mangyari sa kanya, mahulog siya o siya makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no choice na, sabi ko, sama ko na ito, bahala na. Siguro, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Talungkot po ako sa buhay. Gusto ko may kausap ako. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukup ng bata. Pag nakapulot, i-ano sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Siguro. Yun yung magiging kaso niya. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng tumulong sa kanila. Maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA, sa taong nagmalasakit, matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Booking sa CCTV ang pagnanakaw ng mga Koreanong empleyado ng isang kasino. Ang natangay umano, di bababa sa 6 na milyong piso. Saksi si John Consulta, exclusive! Nahagip sa CCTV ang aktwal na pagsisilid ng pera sa paper bag ng isang empleyado ng kasino sa Metro Manila. Kita rin ng iabot ang bag sa kasabwat.
Ayon sa NBI, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang natangay ng mga suspect ng mga dayuhang Koreano. Mga empleyado raw sila ng naturang kasino. Sinira pa ng mga suspect ang main CCTV camera sa kwarto ng kasino. Pero hindi nila alam na may isa pa palang camera doon. Physical na kinuha ang halaga sa cage sa casino. Sinira nila yung CCTV footages. So, inimbisigahan natin. Nag-file tayo ng qualified theft against 4 Korean nationals. Pero nung time na yun, nagtago sila. Bago nito, may mga nauna na raw na perang nawala sa kasino. At hinala ng may-ari, may kinalaman dito ang parehong grupo. It's very shocking because not only one employee did this, 4 of them. After that, they resigned immediately. We found out they started resigning one by one. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the courts of law. Sa operasyon ng NBI-NCR, nasa kote ang isa sa mga Koreano sa isang kasino sa Clark, Pampanga na pinaniniwala ang sunod na target ng grupo. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang dayuhan na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Sa investigation, lumabas na 4 silang Korean nationals na empleyado nitong casino. At malapit na rin na tuloy may mga info na rin tayo sa mga whereabouts nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isang lalaki ang patay sa pamamaril sa Parañaque. At sa Antipolo City naman, pinagbabaril ng riding in tandem ang isang lalaki sa loob ng sasakyan. Saksi, si Marisol Abduraman. Dalawang bumaril. Sa gitna ng mga sigaw sa nakahintong sasakyan ito sa Barangay Mayumot, Antipolo City, nahagip sa cellphone video ang isang motorcycle rider na sumisilip sa loob ng sasakyan. Patuloy naman ang paghingi ng tulong ng mga pasahero. Pinagbabaril pala ang driver ng sasakyan. Sa kuha ng CCTV, hindi nahagip ang nangyari, pero maririnig ang magkakasunod na putok. Ang mga bumaril, nakaalis daw agad. Sa inisyal na investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Dead on the spot ang biktima. Habang nakatigil na po yung sasakyan ng mga biktima, bigla na lang may dumating na motor na riding in tandem, tinabihan. 5 yung tama, may sa ulo at sa katawan. Tinamaan din ang babaeng nakaupo noon sa likod ng SUV. Nagpapagaling siya sa ospital. Hindi naman nasaktan ang batang babaeng nakauniforme na nakaupo sa harap ng sasakyan. Base sa mga larawan sa crime scene ayon sa pulisya, lumalabas na talagang tinarget ang biktima. Iniimbestigahan din kung may kinalaman sa krimen ang rider na sumilip sa loob ng sasakyan. Masasabi ko sa kung sumuko na lang sila kasi kami naman sa kapulisan hindi kami titigilan at hindi namin masosolve yung krimen ito. Sa Parañaque City naman, nahagip sa CCTV ang pagpwesto ng motorsiklo ito sa paradahan ng mga tricycle. Maya-maya, umalis na ang angkas at sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita na silang tumatakas. Suspect ang backriders sa pamamaril ng lalaki nagtatrabaho sa pawn shop. Ang biktima, nakahandusay at wala ng buhay ng datnan ng mga pulis. Binubuksan niya noon ang sanlaan ng pagbabariling siya. Naglinis rin siya ng sa pwesto niya, sa pawn shop. Bigla lang akong nakarinig na may putok na. Ayun, napaglingon ko siya na pala na Narinig ko lang po yung 3 putok tapos meron lang po ako nakitang sumakbo. Sinusuri na sa forensics ang 3 basyo ng bala na na-recover sa crime scene. Paghihiganti ang nakikitang motibo ng Parañaque Police sa pagpatay sa biktima na dati raw asset sa mga law enforcement operation. Lahat ng kanyang binigay na trabaho sa law enforcement ay nauwi sa positibong pagkakaaresto ng mga suspect, paghihiganti ng mga naipakulong nitong asset na nagsisilbi. Siya raw talaga ang punteriya at walang kinalaman ng pawn shop na kanyang binabantayan. Ang target lamang po ng suspect yung pong ating biktima na matapos pagbabarilin tumakas, papalayo, professional ang kilos at galaw. Nalungkot naman ang katrabaho ng biktima sa nangyari.
Mabait at tahimik lang daw ang biktima. Inuutusan po namin mag-deposit siya. Kung may pinapagawa po yung boss namin, sa kanya po namin pinapanaw po. Siya po nagbubukas sa may labas. May person of interest na raw ang Parañaque Police sa pamamaril sa biktima, pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye hinggil sa kanya habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Pinagsabihan pero hindi paparusahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang guro nag-viral matapos mag-livestream ang panenermo niya sa kanyang mga estudyante. Sinabi yan ng bise sa pagpunta niya sa Cambodia kung saan sinagot din niya ang ilang pang-issue sa politika. Saksi si Jonathan Andal. Ang nag-viral na panenermo ng isang public school teacher na na-livestream sa social media nakarating na kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, no? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh sa Cambodia si Vice President Duterte para sa SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization kung saan nagsisilbi siyang Council President. Hindi naman nagkomento ang bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte sa 2028. Ma'am, sabi ni Atty. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganong tandem sa 2028 presidential? Yes, nagpalabas po tayo ng statement kamakailan lang. Sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Kanina, nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Sa ngayon, naabot sa halos 6,000 ang mga OFW dito sa Cambodia. At karamihan dyan ay mga guro. Kabilang dyan si Dorothy na kumikita ng halos 40,000 piso kada buwan bilang English teacher. $800 to $900. Sa Pinas kasi, para mahirap magturo sa special education. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. Ang good news sa mga gusto ring magtrabaho rito bilang guro, naghahanap ng mga Pilipinong English teacher ang Cambodia. Naghahanap pa rin po sila ng mga teachers dito sa Cambodia. Gusto nila yung English natin. Mas naiintindihan nila, I guess, kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Sa website ng DMW o Department of Migrant Workers, pwedeng maghanap ng job posting. Kailangan dumaan sa lehitimong recruitment agency dahil bawal dito ang direct hire. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.